Welcome po sa ating pong afternoon service. At nawa sa biyaya at grasya ng ating Panginoon, ito pong afternoon service po natin ay design po o nakadesenyo para sa mga kapatiran po natin, higit sa lahat sa mga hindi nakapagsimba o nakapagsamba ng umaga. Yan po. Pangalawa po, sa mga nakapagsamba o nakapagsimba na rin ng umaga, pwede rin pong mag-join kayo sa ating pong panghapong pananambahan para lalo pong masaya, hindi po ba? Kaya ito po ay inuulit ko na po sana sa mga abutin ng mga aral na ito, ng pagtutulong na ito, ng gawain na ito every Sunday afternoon, alas 2 ng hapon. Magtungo po yung mga hindi po nakapagsimba ng umaga dito po sa lugar po na ito. Upang sa ganon, magkaroon tayo ng time na dito masamba ang Panginoon sa araw na ito na tinatawag pong Lord's Day. The Lord's Day. Dahil Lord's Day, sa bagay, araw-araw naman Lord's Day yan. Pero ito po ay kumbaga sa ay pangkalahatan na tinatawag na sama-samang pagsamba sa Panginoon. Okay, tayo po tayong lahat. At atin pong muling tunghayan ang kanya pong mga salita na atin pong pagbubulay-bulayan sa hapon po na ito. John chapter 3 verse 1 hanggang sumusunod na mga talata. Now, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born again or be born when he is old? He cannot enter a second time into his mother's womb and be born, can he? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I said to you, you must be born again. Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanya pong mga salita sa ating pong kalagitnaan. Sige po, pwede na po kayong maupo. Pinagpala na ng Panginoon ang kanyang mga salita sa ating pong kalagitnaan. Pag-usapan po natin yung karanasan na ito. Born again experience. Ang born again, ito po ay karanasan. Mula sa isang kalalagayan, patungo sa isang tinatawag na pagkakaroon ng isang kalalagayan. From other status, going to another status. At ito nga po yung encounter na ito between Nicodemus and the Lord Jesus Christ. Ito po si Nicodemo, ang sabi po diyan, siya po ay Pharisee, one of the Pharisee. At hindi naman po siya Pariseo, siya po ay ruler, no? Pinuno, namiminuno doon po sa mga Hudyo. At siya po ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo ng gabi. Gabi siya nagpunta sa ating Panginoon. Hindi natin alam kung ano mga kadahilanan bakit gabi. No? O pwedeng natatakot siya makita ng ibang mga kasamahan niya. O pwede rin na doon na siya available. No?
na magtungo sa Panginoon. At ayan po, meron po siyang address sa ating Panginoon na ang sabi ni Nicodemus sa ating Panginoon Jesucristo, Rabbi or Rabbi, we know that you have come from God as a teacher. Guro, alam namin na ikaw ay galing sa Diyos bilang isang tagapagturo. Bakit? Sabi roon, siya rin na sumagot, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Yan po yung ano. So, ang ganda ng kanyang papuri sa ating Panginoon Jesucristo. Pinag-uusapan, gusto niyang pag-usapan about the Lord Jesus Christ as Rabbi, as Guru. Pero, iniba ng ating Panginoon yung topic. Sa verse 3, ang gusto ng Panginoon, instead na siya ang pag-usapan, gusto niya pag-usapan yung status o yung kalalagayan ni Nicodemo. In spite na siya po ay isang Pariseo, naglilingkod sa templo, in spite na siya po ay ruler ng mga Hudyo, pero may kulang sa kanya. At yun ang dapat na malaman ng maraming mga tao. It is a personal encounter. Yung tinatawag na born-again experience. Born-again experience is a relationship. It is all about relasyon. It is not all about religion. It is not a religion. But it is all about a relationship. For us na mag-start ng relasyon, mag-cultivate ang relasyon, magpatuloy ang relasyon na ito. Between God and man. Between man and God. Amen. So, sabi ng ating Panginoon, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban na ang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, it is not all about the religion. For us, for you, sino man ang abutin ang araw na ito? For you to see the kingdom of God, it is not the religion. Walang religion, no, na makapagdadala sa atin sa langit. It is all about relationship. Amen? So, yung karanasan na ito na tinatawag na born-again experience. Mula sa dating kalalagayan, patungo sa isang kalalagayan. Dati, aliporis tayo ng kaaway. Ngayon po, magkakaroon po tayo ng tinatawag na relasyon sa Panginoon. It is all about relationship with our God. So, sabi ni Nicodemo sa sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? He cannot enter a second time into his mother's womb and be born. So, sumunod na sinabi uli ng ating Panginoon, kaiba sa verse 3. May kaibahan ang verse 3 sa verse 5. Sabi ng verse 5, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. So do not be amazed that I said to you, huwag kang mamangha sa sinasabi ko sa iyo. You must be born again. Pagka hindi maranasan ang born again experience, the people cannot see the kingdom of God. Pag hindi naranasan ang born again experience, the people cannot enter into the kingdom of God. Anybody, anyone. No?
ano mang relihiyon ka, you cannot enter the kingdom of God. You cannot see first the kingdom of God. Yan po yung mga katotohanan. Sabi nga, it all started on the first significant night when Nicodemus, a Pharisee and a ruler of the Jews, came to our Lord Jesus Christ. So, on that very moment, it started to lead the light. So, sa account po, in connection to Nicodemus, 3 beses lang po siya nabanggit. Una, John chapter 3, verse 1 to 21. Pangalawa, John chapter 7, verse 50 to 52. At pangatlo, John chapter 19, verse 39 to 42. Tatlo lang. Ano po? Dito, encounter about born again experience. Yung muli po pag-uusap nila, o nakita po siya sa paanan na ng ating Panginoon Jesucristo during the time ng crucifixion. So, ngayon po, pag-usapan po natin sa tema, what does born of water and spirit means? Ito pong, yung unang katanungan na yan, dami-dami mga interpretasyon ng mga Bible scholar diyan. And different translation, different interpretation. Ano ang ibig sabihin ng salitang born of water and spirit? Sumunod po, how can a man be born again? And how can a man be born of water and spirit? Oh, sabi ng iba, yung salitang born of water, it is all about ipapanganak ka doon sa tinatawag na salita ng Diyos daw, ang water. Water referring to the Word of God. No? Yung iba naman po, according to them, marami po mga nagsasabi, water is referring to water baptism. Tama? Marami po nagsasabi. Yung tubig na ito, kasi kailangan daw, unless a man be born of water and spirit, they cannot enter or he cannot enter into the kingdom of God. Ngayon po, ano po ang angkop na interpretasyon? Alin po ang tama? Bago ko po bitawan ang aral na ito po ay talagang inobserbahan ko, sinalisik ko, at hindi lamang sinalisik, pati yung konteksto ng ating po pinag-usapan, ito po ay akin pong sinipat maigi. Ano yung salin na ginamit ni Brother kanina? Brother Leonard? Yung salin niya na ginamit kanina. Ang ganda ng salin na pagkakabigkas niya o pagkakabasa niya kanina dito sa talata na ito. So, yan po yung atin pong iisa-isahin. Una, pag-usapan po natin yung born of water. Na sabi nga ulit doon, truly, truly, I say to you, unless one is born of water, maliban na ang tao ay panganak sa tubig. Tubig. Sa fourth watch, bautismo. Yung ibang mga mananampalataya, water, meaning to say, Word of God.
sa konteksto po nito, ito po, ano ba ito? Nakita ko po na ang tubig na tinutukoy dyan, kapanganakan sa tubig, ay walang iba, kundi ang physical na kapanganakan. Literal na kapanganakan. Ang bata, kapag ipinapanganak, bago ipanganak, meron munang puputok na panubigan. Tama? Nahuuna ang panubigan bago po lumabas ang bata. Tama po ba mga nanay? So, napakalinaw kasi ng context na nung binanggit ni Jesus Christ ang verse 3, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi ni Nicodemus, how can a man be born when he is old? Flesh yun, di ba? Pinag-usapan? Flesh. Sabi ni Nicodemus. Tapos sabi niya, pwede pa po ba akong pumasok muli sa bahay bata ng aking ina para ako ay ipanganak muli? Pwede ba yun? Parang ganun ang tanong niya, no? So, sa verse 5 po, kinlaro po ng ating Panginoon. Sabi ni Kristo, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, magkaiba eh. Iba ang kapanganakan sa tubig at iba rin karanasan ang kapanganakan sa Espiritu. Magkaiba po kapanganakan yan. Magkaiba subject. Yung isa, born of water. Yung isa naman, born of the Spirit. So, kailangan maranasan ng tao ang dalawang uri ng kapanganakan na ito. Sa unang kapanganakan, kung ito ay physical birth, literal birth, lahat pasado. Right? Tama? Lahat ng tao ay pinanganak sa laman. Physically. So, no problem with that. Ang problema, yung spiritual birth. Kaya, tingnan nyo, no? Born again. From physical birth, that is the first experience. Amen? Kaya, you must be born again. Ikaw na ipinanganak sa laman, kailangan kang ma-born again. Kailangan kayo panganak sa Espiritu. You must be born again. Without this, no one can enter the kingdom of God. Lahat ng mga tao ipinanganak sa laman, kailangan nilang ipanganak sa Espiritu. Are you with me? Tapos sabi nga, truly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh, verse 6, ang linaw. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Flesh. At yung sumunod, and that which is born of the Spirit is Spirit. That is born again experience. Amen. Hindi po ito water baptism. For me, At hindi rin po tumutukoy sa Word of God, yung born of water dito. Amen? Tuloy ko. Sabi nga, truly, truly, I say to you, unless one is born of water. What does it mean to be born of water? The question is, for me, is it water baptism? A big no. Ako? Bakit?
Meron pa mga account sa Bible, like for example, yung isang magnanakaw na ipinago kasama ng ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Ano sabi niya? Panginoon, pag naroon ka na sa paraiso, alalahanin mo. Nagdeklara ng pananampalataya, pagtitiwala. At nagdeklara rin ng assurance sa ating Panginoon Jesucristo sa Kanya. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. It is all about declaration of faith. No? Doon sa makapagliligtas sa Kanya. Hindi kailangan ang bautismo. Hindi sinabi nun, sige, magpabautismo ka muna. Para maligtas ka. Mark chapter 16, verse 15 to 16. Basa po. Marcos, Kapitulo 16. Talata 15. Ito po pinangahawakan ng ibang pananampalataya. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Gumayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas." Para bagang dalawa ang kondisyon, sumampalataya at magpabautismo para maligtas. Ay kung ikaw ay sumampalataya lang, hindi ka magpabautismo, maliligtas ka? Ituloy ang pangungusap. Ang sabi po ng kasunod na sinabi, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Pangalawang saklong, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parusahan. Oh. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Hindi sinabi diyan, ngunit ang ayaw sumampalataya at ayaw magpabautismo ay parurusahan. Nawala yung isang kondisyon. Ako? Diba? Pananampalataya na tira. Ngunit ang ayaw sumampalataya, mapaparusahan. Yun na po yung sumunod na pangungusap po dyan. So in other words, isa na lang yung kondisyon. Manampalataya. Ginaklaro naman natin ang bautismo. Ang bautismo po, ito po ay isa sa paraan ng pagsunod natin sa Panginoon. Dahil utos siya ng ating Panginoon na kailangan natin magpabautismo, it is the command, dahil Kristiyano tayo, we must follow the command. No? Dahil utos siya, sundin natin. Isa sa dapat natin sundin bilang mga mananampalataya tayo, ang tayo ay magpabautismo. Pero, hindi po ang bautismo ang isa sa dahilan para ka maligtas. Klaro? Hindi ka ililigtas ng bautismo. Amen? Hindi po. Inuulit ko, ang bautismo, ito po ay utos ng Diyos na dapat natin sundin. At dahil utos, wala tayong reklamo o dahilan para hindi natin sundin ito. Amen? So, paano kung pastor, kung mamamatay na? Bautismohan pa ba?
para maligtas na naman o pagsunod. Nasa deathbed na. Pinatanggap mo kayo. Kailangan mo bautismo ha. Ayun nga ang ang tulisan eh. Hindi mo sinabi ni Lord, hindi, kailangan mo. Kung pabautismo, baka muna dyan. Wala ganun. Okay? So, sabi nga, no, napakaklaro kasi ng talatang 6 eh. Dapat nakakunik yun eh. Sabi ng born of water is born of the flesh. That which is born of the flesh is flesh. And born of water is speaks of natural birth, pertaining to a baby being born. Amen? Pertaining to a baby being born. Amen. Ngayon po, pag-usapan naman natin yung born of the Spirit. Kanina, yun ang born of water. No? Ngayon, born of the Spirit. Ito naman po yung tinatawag na, it speaks of spiritual birth, which brought by God alone. Amen? It brought by God alone. No? Siya po ang may kagagawa nito. Spiritual birth ito. It is necessary to enter the kingdom of God. Amen? Without it, you cannot enter talaga. Walang tao maliligtas talaga. Hindi maliligtas. Kaya nga, yung verse 7, you must be born again. Ngayon po, ang born of the Spirit, it is one-time experience. Amen. Isang karanasan lang po ito. Katulad ng born of water o born of the flesh. Isang beses ka lang ipapanganak. Kaya si Nicodemo hindi na pwede magbalik sa tiyan ng nanay niya. Once lang. Di ba? Ganun din po ang born of the Spirit. Isang beses lang. No? At yun ay mayroong takdang panahon sa atin. Sabi nga ng John 1:12, datapwat ang lahat ng tumanggap sa Kanya. Sila ay pinagkalooban niya na maging o ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Amen? One-time experience. Kaya, bilang mga mananampalataya, dapat po alam natin kung kailan tayo ipinanganak na muli. No? Taon, buwan. No? At dapat po, ito po ay isa sa isineselebrate natin. Sino po nakakaalam ng spiritual birth niya? Kailan ka pinanganak na muli? March 26, 1977. 1977. Doon. Buti mo sister, ay maalam niya, no? Sister Roster. Nasa hospital po kasi ako. So, napakahalaga po kasi yung tinatawag na spiritual birth na ito. Kaya pala born again. Dating pinanganak ka sa laman, ngayon, you must be born again. Spiritual birth pala ang tinutukoy dito. Ngayon po, meron pong dalawang agent para ikaw ay ipanganak na muli. Ang una po, it is all about the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang siyang gumagalaw at kumikilos upang ang isang tao ay ipanganak na muli. Di ba sabi po ng talatang 8 o talatang 8 sa John chapter 3 na it is all about yung Holy Spirit po. Kaya basahin ko para maging klaro. Yan, chapter 3, verse 8. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu.
Amen. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. It is all about moving of the Holy Spirit. Spiritual birth na pinag-usapan natin. Pangalawa pong agent, the Word of God. 1 Peter chapter 1, verse 23. Wow. So, sabi roon, for being born again is not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which lives and abides forever. Amen? Malinaw po yung differentiate ng born of water. Sa born of water, meron din dalawang agent. Sino yung dalawang agent? Nanay, tatay. Amen? Born of water. Born of the flesh. Sa born of the Spirit, meron din dalawang agent. The Holy Spirit and the Word of God. Amen? So, magkaibang karanasan ito. No? Kaya yung mga ipinanganak sa laman, kaya sabi, you must be born again. Kaya yung mga ipinanganak sa laman, you must be born again. Unless a man be born again. Amen? Wala, kung yung mga makakapanood dito, kung ibabash ako nila. Kasi alam ko, marami mga turo na, talaga yung dalawang turo na yun no? Klaro Ang problema, yung water na sinasabi natin kanina, na sinabi ni Kristo, ginagawa na kami natin Word of God. Literal pala yun Malinaw po ba? Literal pala yun, flesh pala yun. Kaya hindi pwedeng Word of God yun. Pagdating sa born of the Spirit, ayun na si Word of God. Amen? Klaro? Ito na ang Word of God na naging instrumento ng Diyos. Nakapakinig tayo ng Word of God. Kaya na makapakinig tayo ng salita ng Diyos, napukaw ang ating damdamin. Amen? Nakilala natin siya. Yun pala yun, siya pala yun. Kaya nga, yung encounter nito between Nicodemus and our Lord Jesus Christ, nakapalo po yung John chapter 3, verse 16. Hanggang 21 yan Yan ang kausap ng ating Panginoon diyan ay si Nicodemus. Na sinabi niya doon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Kasi ang hirap po i-define yung whoever believes in Him. Lahat ng mananampalataya, kiniklaim nila that they are believers, that they also believe in God. Hello? Lahat. Muslim ka man, Iglesia ka man, Catholic ka man, Seventh-day Adventist, Saksi ni Jehovah, they claim that they are also believe in God. So ligtas din. But whoever believes in Him will not perish, but have an everlasting life. Tapos sumunod ng verse 17, sabi ng verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Already condemned. No? Yung po mga hindi sumampalataya. Ngayon po,
Sino po yung mga sumampalataya? Ito po, yung mga babae at lalaki na nakaranas ng born-again experience. Amen? Yun po ang malinaw. Diba? Kaya makaklarify mo. Okay, sumasampalataya ka. Tama yan. Demonyo nga, sumasampalataya din eh. Oh. Ang tanong, naranasan mo ba ang kapanganakan muli? Dahil base sa konteksto na naman, ang totoong sumampalataya na nagtamo ng kaligtasan mula sa Panginoon ay ang mga babae at lalaki na nakaranas ng kapanganakan muli. Amen. Yun po ang malinaw na makita po natin dito. So, the primary focus is the character of Christ. At ang pangatlo, to be baptized of the Holy Spirit. It is also one-time experience. Yung baptism ng Holy Spirit, isang beses lang din yung karanasan. Hindi po lagi-lagi. One time lang yan. Ano po? At sabi nga, it is an endowment with power from on high to fulfill the commission of God in our lives. Acts 1:8, but you shall receive power. The baptism of the Holy Spirit. At ang primary focus is the anointing and ability of power of God in our lives. It is one-time experience. Born of the Spirit is one-time experience. Isang beses lang. Ang baptism of the Holy Spirit, isang beses lang din. Amen? At yung sumunod, infilling of the Holy Spirit, continual. Tuloy-tuloy. Kaya po sabi po ng Ephesians 5:18, and do not get drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. In other words, as Christian, meron kang mga aktividades, meron kang mga activities, meron kang mga hakbang na dapat mong gawin upang lagi kang puno ng Holy Spirit. Amen? Kailangan mo, siyempre, babad sa presensya ng Panginoon, manalangin, nagbasa ng salita ng ating Panginoon Diyos, laging dumalo sa gawain, no? Iwasan ang mga dapat iwasan, gawin ang mga dapat gawin. No? Kasi pagka ginawa mo ang hindi dapat gawin, parang nalulubay pa yun, nanghihina yung ating pong spirituality. So, it is to be continual and daily experience. It is an ongoing experience. And the primary focus is daily endurance. So, kaya ang tanong, why we need of continual feeding? Amen? Kaya kapag ka nadidrain ka, yung isa parang nadidrain eh. Bakit parang, kahapon lang isang araw eh, parang puspos eh. Puspos ng Holy Spirit si kapatid ah. Bakit ngayon eh, parang bagang puspos na naman ng galit? O puspos na sama ng loob? No? So, we need to make an effort para continually ma-feel tayo ng Holy Spirit. Amen po ba? So, in conclusion, hopefully, by the grace of God, malinaw na po ba sa atin? At para sa akin, hindi ko lang, meron pa nga natin revelation regarding dito. Pero para sa akin, bilang talaga nagsasalisik tayo ng salita ng Diyos, yun nga po, yung born of water, naging malinaw na ito nga po ay born of the flesh. Amen? At ang born of the Spirit, ito po ang kapanganakang muli talaga. At ang ginagamit po dyan, ang dalawang medium dyan, Word of God at saka Word of the Holy Spirit into our lives. Amen? Doon po naman sa isang kapanganakan, tatay at nanay na nagiging agent para magkaroon ng baby, di ba? So,
That's all. Salamat po sa bawat isa na talaga namang nagsusubikap, no? Nagkatyaga at nagpupursige na talagang makaganap ng gawain kahit na ngayon ay hapon na. Nawa ang kanyang mga salita ay mailagay sa matagang bahagi ng ating mga puso. Nawa ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kaliwanagan o kalinawan sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dahil kakaiba po ang kadalasan, Panginoon, ang ipanganak na muli. At nakita po namin dito sa iyo mga salita na ayon po sa talatang 8, umiihip ang hangin kung saan dito nais at narinig mo ang dugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Panginoon, thank you so much dahil naranasan po namin, Panginoon, ang dalawang uri ng kapanganakan na ito. Una po ang kapanganakang pisikal. Inilagay mo po kami sa isang pamilya. Salamat, Panginoon, sa aming po mga biological father and biological mother. Thank you, Lord, for their lives. And thank you, Lord, dahil alam po namin sa sinapupunan pa lamang kami ng aming po mga magulang ay niligaw mo na po ang bawat bahagi ng aming pong katawan. And it is a great privilege of God na kami po ay lumabas sa mundo po na ito. Ang aming panalangin, Panginoon, dahil napakahalaga ng subject na ito. Na sabi mo po kay Nicodemo, even though na siya po isang Pariseo, isang tagapagturo ng kautusan, a ruler of the Jew, pero hindi niya po naranasan na born again experience. Kaya hindi po basihan ang religion. Pagkos Panginoon, ang basihan ay ang tamang pagkilala sa iyo, tamang kaugnayan sa iyo, tamang relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat dahil ginagamit mo po ang dalawang agent na ito, ang God the Holy Spirit at ang Word of God. Hayaan mo po, Panginoon, na ang mga salita mo na naitaling sa aming po mga puso ay patuloy na yumabong at patuloy na lumagong, Panginoon. Salamat po sa katuruan na ito. Hallelujah. Pag-uri pa sa
Sinabi mo po, Panginoon, sa isang pinuno ng relihiyon, sa katauhan ni Nicodemo, na sa kabila ng siya po ay pinuno ng relihiyon, isang Pariseo, subalit kailangan niyang maranasan ang kapanganakang muli. A born-again experience. Kaya sinabi mo sa kanya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Thank you, Lord, for this wonderful privilege. We are experience namin ang mapanganakan sa laman sa pamamagitan ng aming pong mga magulang. At isang napakahalagang karanasan din po na maranasan po ng bawat tao ang born of the Spirit. Thank you, Lord, for this wonderful privilege. Isa rin po kami, Panginoon, na nakaranas sa panibagong karanasan na ito, na kami po ay ipanganak sa Espiritu. Thank you so much, Holy Spirit. Thank you, Lord, na yung ginamit ang mga salita mo. Nagpukaw na kami po mga damdamin. Nagmula ng kami po mga mata. Nagturo ng mga katotohanan para sa bawat sagot sa amin. Salamat po at hayaan mo po, Panginoon, na patuloy na po na mapuspos kami ng Banal na Espiritu Santo. Patatagin mo po, matibayin mo po ang aming pong paglakad bilang mga mananampalataya. Pagpalain mo po ang mga salita mo sa aming pong kalagitnaan. Inaamit po namin ang Diyos sa patutunan dahil ito po ay aming hinihiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. At amen. Taas pa natin mga kamay. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit na kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso. Ang masaganang biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan at ang walang hanggang pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at dakilang tagapagturo. Sumainyo nawa kapapala mula sa Ama, Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ng ipinanganak sa tubig at ipinanganak sa Espiritu ay sumigaw ng malakas na Amen at Amen.